Sa maliit na baryo ng San Rafael, may isang dalagang pinangalanang Ana. Sa edad na 22, marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Naiwan siyang ulila sa murang edad nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. Dahil dito, ang kanyang Lola Pilar ang nag-aruga sa kanya. Simple lamang ang buhay nila noon. Palaging sapat lang ang kinikita mula sa pagtitinda ng lola sa palengke. Pero puno ng pagmamahal at halakhakan ang kanilang tahanan. Nang makapagtapos si Ana ng high school, gusto sana niyang mag-aral sa kolehiyo. Pero dahil sa kakulangan ng pera, napilitan siyang lumuwas sa Maynila para makapagtrabaho. Nag-apply siya bilang cashier sa isang maliit ngunit kilalang cafe sa loob ng lungsod. Doon nagsimulang umikot ang kanyang bagong yugto ng buhay. Tuwing umaga, maaga siyang gumigising para makasakay sa jeep papunta sa trabaho. Bitbit ang maliit na shoulder bag, isang lumang cellphone at simpleng pulbos sa pisngi. Laging may ngiti si Ana habang naglalakad papuntang kafe. Tinatawag siya ng kanyang mga katrabaho na sunshine dahil kahit pagod, abala o kahit may personal na problema, hindi niya nalilimutan ang ngumiti at magpakita ng kabutihan sa kapwa. Good morning, Ate Maris! Bati niya isang umaga sa kanyang katrabaho habang pinupunasan ang mga mesa. Ay Ana, good morning din! Grabe ka ang aga-aga, masigla ka pa rin. Sabi ni Maris na nagbibilang ng sukli sa cashier. Sa bawat araw siksik sa trabaho si Ana. Nag-aasikaso ng order, nag-aayos ng gamit at paminsan-minsan ay tumutulong sa kusina. Ngunit kahit abala, hindi niya nakakalimutang magpadala ng pera sa kanyang Lola Pilar sa probinsya. Buwan-buwan, kalahati ng kanyang sahod ang napupunta sa pagpapagamot sa matandang may rayuma at diabetes. Lola, padala ko po mamaya ha, bulong niya habang may kausap sa cellphone sa break time. Bumili po kayo ng gamot, wag niyo pong tipirin ang sarili ninyo. Salamat anak, basta ikaw, wag mong pababayaan ang sarili mo dyan ha. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Walang araw na hindi siya nagpapadala ng mensahe o tumatawag sa kanyang lola. Kahit salat sa pera, inuuna niya ang kalusugan at kaligayahan ng nag-iisang mahal sa buhay. Dahil sa kabaitan ni Ana, marami ang nahuhumaling sa kanya. Mga customer na palaging bumabalik para lang makita ang kanyang ngiti. Mga suki na nagpapasalamat sa maayos niyang serbisyo at ilang kabataang kalye na pinapakain niya kapag may sobrang tinapay mula sa kafe. May mga pagkakataong nag-aabot siya ng tinapay sa pulubi sa kanto. Salamat iha, sabi ng matandang pulubi isang gabi habang umuulan. Walang anuman po lolo. Ingat po kayo ha, sagot ni Ana sabay abot ng maliit na plastik na may lamang pandesal. Sa kabila ng lahat ng ito, may pangarap si Ana, makapag-aral muli, makapagtapos at makapagpatayo ng maliit na negosyo para maiahon ang lola niya sa hirap. Subalit sa liit ng kinikita niya, tila malabong mangyari ito. May mga nanliligaw rin sa kanya. Isa na rito si Ruel, ang delivery boy ng cafe na laging may dalang milk tea o tinapay tuwing uwian. Pero marunong magtimba si Ana. Hindi niya inuna ang pag-ibig. Para sa kanya, importante ang pamilya at ang pangarap bago ang sariling kasiyahan. Isang gabi, habang nagkukwentuhan ang mga kasamahan niya sa trabaho, napag-usapan ang mga pangarap. Ana, kung may milyon ka, anong unang bibilhin mo? Tanong ni Maris sabay kagat sa donuts. Sagot ni Ana, tumingin sa malayo. Siguro, ipapagawa ko muna ang bahay ni Lola. Tapos pag-aral ko sarili ko. Basta, hindi siguro ako titigil sa pagtulong sa iba. Kasi, iba yung saya kapag nakakatulong ka. Grabe ka talaga, Sunshine. Sabay-sabay na biro ng mga kaibigan niya. Sa kabila ng hirap ng buhay, lumalabas ang tunay na karakter ni Ana. Mabait, matatag, at puno ng pag-asa. Hindi siya nagrereklamo, kahit pagod, kahit kulang. Kahit minsan ay umiiyak na mag-isa sa gabi sa maliit na inuupahan niyang kwarto. Hindi niya pinapakita ang bigat ng kanyang dibdib sa iba. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nadaanan niya ang isang batang kalye na nanginginig sa lamig. Ate, may barya ka po? Nanginginig na tanong ng bata. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Ana ang natitirang coin purse niya. Naisip niyang pamasahin niya ito pauwi,
Pero hindi siya nagdalawang isip. Sige, ito na lang. Mag-ingat ka ha. Huwag ka munang dyan sa daan matulog. Delikado. Sambit niya. Sabay abot ng 5 piso at tinapay mula sa kanyang bag. Naglakad siya pa uwi na medyo mabigat ang paa, pero magaan ang puso. Bukas uli, mahina niyang sabi sa sarili habang napangiti. Ang ganoong ugali ni Ana ang hindi alam ng marami at ito rin ang magiging simula ng kakaibang pagbabagong darating sa buhay niya. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, sa miskong kafe kung saan siya nagtatrabaho, makikilala niya ang isang matandang lalaki na magbibigay sa kanya ng pagkakataong hindi lang makapagpatuloy sa pangarap, kundi magbago ang buhay niya magpakailanman. Sa ngayon, si Ana ay isang simpleng dalaga lang na may ginintuang puso. Pero sa hinaharap, siya ang magiging mukha ng pagbabago para sa maraming tao. Isang liwanag sa gitna ng mundong puno ng kaguluhan. Makalipas ang ilang buwan, naging pamilyar na sa mga tao sa barangay at sa mga suki ng kafe ang pangalan ni Ana. Sa kabila ng napakaraming trabaho, hindi siya nawawalan ng oras para sa ibang tao. Kapag may oras siya, pinapaabot niya ang mga natitirang pastries ng kafe sa mga batang lansangan at pulubi na madalas niyang makita sa kalsada. Palaging puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kahit madalas ay wala na siyang natitirang pera para sa sarili. Isang araw, habang tabala si Ana sa paglilinis ng lamesa sa harap ng kafe, pumasok ang isang matandang lalaki na hindi niya pa kailanmang nakita. May suot itong kupas na polo, maong na pantalon, at sandalyas na tila lumang-luma. May dala rin itong maliit na backpack at isang sombrerong itim na bahagyang kupas. Nakakunot ang noo ng matanda, para bang pagod na pagod at gutom. Good morning po, Lolo. Ano po ang order ninyo? Bungad ni Ana na may malapad na ngiti. Isang kaping barako lang, iha. Sagot ng matanda na may bahagyang ngiti rin. Habang naghihintay, nagmamasid-masid ang matanda sa loob ng kafe. Napansin niyang abala si Ana sa pagsilbi sa ibang mga customer. Pero kahit pagod, magaan pa rin ang kilos nito. Habang nagkakape, umupo siya sa sulok at nagmuni-muni. Maya-maya, lumapit si Ana para mag-abot ng resibo. Ngunit napansin niyang hindi pala dala ng matanda ang kanyang pitaka. Napatayo ito sa gulat, sabay kalikot ng bulsa, pero halatang wala talagang pera. Ay iha, pasensya na. Mukhang naiwan ko sa bahay ang pitaka ko. Sabi ng matanda, halatang nahihiya. Mumiti lang si Ana. Ayos lang po, Lolo. Ako na po ang bahala dyan. Sagot ko na po ang kape ninyo ngayon. Nanlaki ang mata ng matanda. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Sigurado ka, iha? Hindi naman kita kamag-anak. Bakit mo ako pagbibigyan? Wala pong problema. Baka kasi gutom na po kayo. At kape lang naman po yon. Mas magaan po sa loob kapag nakakatulong tayo sa iba. Sagot ni Ana, sabay kindat. Napangiti ang matanda, pero hindi niya ipinahalata ang tunay na nararamdaman. Ang hindi alam ni Ana, si Don Manuel pala ang matandang iyon. Isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa bansa, may bilyon-bilyong negosyo sa real estate, hotel at banking. Ngunit simula ng bawian ng buhay ang kanyang asawa at nagkasira-sira ang pamilya dahil sa pera. Nagdesisyon si Don Manuel na magpakumbaba at lumayo muna sa ingay ng kanyang mundo para makita kung may makikilala siyang taong karapat-dapat sa yaman niya. Sa mga sumunod na linggo, naging regular si Don Manuel sa kafe. Minsan, simpleng brewed coffee lang ang ino-order. Minsan, tinapay lang. Pinagmamasdan niya si Ana. Paano ito makitungo sa mga customer? Paano siya magbigay ng tulong sa mga batang palaboy? At paano niya hinaharap ang pagod araw-araw? Nakita niya rin kung paano ito makipagbiruan sa mga kasamahan sa trabaho at paano niya pinapahalagahan ang bawat maliit na bagay. Isang gabi, napansin ni Ana na naiwan ng matanda ang kanyang maliit na pitaka sa mesa. Agad niya itong kinuha at hinabol ang matanda sa labas ng kafe. "Lolo, sandali po, naiwan niyo po ang pitaka ninyo," sigaw niya. Paglingon ni Don Manuel, kitang-kita niya ang hingal at pawis sa noo ng dalaga. Nang abutin niya ang pitaka, napansin niyang hindi man lang sinilip ni Ana ang laman nito. "Salamat, iha," sabi ng matanda.
Hindi mo man lang tiningnan ang laman? Ay, hindi po. Hindi naman po akin yan. At saka baka po mag-alala kayo kapag hinanap nyo tapos wala na po. Napangiti na lang si Don Manuel. Sabay tango. Sa loob-loob niya, lalo siyang napahanga sa dalaga. Kinabukasan, may dala siyang maliit na papel na iniabot kay Ana. Iha, ito ang calling card ko. Kung sakaling kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag ha. Wika ng matanda. Napatingin si Ana sa card. Simpleng pangalan lang. Walang kahit anong detalyeng magpapakita na mayaman ang matanda. Hindi niya ito gaanong pinansin. Iniisip na baka simpleng retirado lang ito na nagbigay ng card para sa pabor. Salamat po lolo, pero okay lang po ako. Hindi po ako mahilig manghingi ng tulong. Pero salamat po talaga. Samot ni Ana, sabay yuko. Sa kabilang banda, hindi rin pinalampas ng mga kasamahan ni Ana ang kakaibang presensya ng matanda. Sino pa yung lolo na yan? Parang araw-araw na lang andito. Tanong ni Maris habang nag-aayos ng resibo. Hindi ko rin alam ate, pero mabait naman po siya. Tahimik lang, pero lagi akong kinakamusta, sagot ni Ana. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang simpleng routine ni Ana. Pero napansin niyang tila palaging napapansin siya ng matanda. Tinutulungan niya sa pagbuhat ng tray, binibigyan ng upuan kapag puno ang kafe, o minsan ay tinatanong kung kumusta na ang lola niya. Hindi niya alam, sa bawat kilos niya, may taong tahimik na nag-oobserba sa kanya. Naghahanap ng dahilan para tulungan siya. Habang tumatagal, naging pamilyar ang matanda, hindi lang kay Ana, kundi pati sa buong kafe. May mga pagkakataong nagbibiro ito sa ibang customer. Nagpapalipad ng kwento, pero higit sa lahat, palagi niyang pinupuri si Ana sa sipag at bait nito. Isang gabi, habang naglalakad si Ana pauwi, naisip niya ang mga nangyayari. Hindi niya mapigilang mapangiti. Grabe, kung lahat ng matanda ganyan kabait at kalmado, ang gaan siguro ng mundo, bulong niya sa sarili. Sana lang, maging okay din si Lola, hindi ko pa siya nadadalaw. Sa probinsya, sabik na rin si Lola Pilar na makitang muli ang kanyang apo. Sa bawat tawag ni Ana, ramdam ng matanda ang pagod at hirap nito. Pero alam niyang matatag ang kanyang apo. Hindi niya alam, malapit nang magbago ang lahat. At sa panig ni Don Manuel, lalo siyang nahuhulog sa paghanga sa kabaitan ni Ana. Naisip niyang, sa dami ng taong nakita niya sa kanyang buhay, na yun lang siya nakatagpo ng isang taong tunay na walang hinihintay na kapalit sa pangtulong. Unti-unti, bumabalangkas na sa isipan ng matanda ang plano. Isang planong hindi lang magpapabago sa buhay ni Ana, kundi sa buhay ng napakaraming taong matutulungan niya. Minsan, habang umuupo sa kanyang lamesa sa kafe, nagbulong si Don Manuel. Baka nga, ikaw na ang matagal ko nang hinahanap. Hindi ito narinig ni Ana. Pero sa mga darating na araw, magsisimula ng umikot ang gulong ng kapalaran. Habang lumilipas ang mga linggo, lalo pang dumalas ang pagbisita ni Don Manuel sa kafe. Hindi na lang siya basta ordinaryong customer para kay Ana. Naging parang kaibigan na rin siya. Lagi siyang nakaupo sa parehong sulok, lagi niyang inuorder ang parehong kape, at lagi siyang may dalang simpleng ngiti na tila ba maraming alam pero pinipiling manahimik. Minsan isang hapon, abala si Ana sa pag-aayos ng mga bagong dating na supplies sa likod ng kafe. Sumilip si Don Manuel sa bintana at napansin halos mag-isa lang ang dalaga na nagbubuhat ng mabibigat na karton. Ana, tulungan na kita! Biglang sabi ng matanda, sabay lapit. Naku lolo, wag na po. Baka po mapagod kayo. Kaya ko naman po to. Pilit na tumatandi si Ana habang pinapawisan. Hindi ako ganun kadaling mapagod, iha, sagot ni Don Manuel. Sabay buhat ng isang kahon na nagulat si Ana sa gaan ng pagkakabuhat. Hindi porket matanda ay marupok na. Maraming matanda na mas malakas pa kaysa sa mga kabataan. Sabay kindat. Salamat to, lolo, natatawang sagot ni Ana. Pero pahinga rin po kayo ha. Ngunit sa kabila ng simpleng anyo ni Don Manuel, may lihim siyang itinatago. Si Don Manuel Serrano ay minsang tinaguriang hari ng real estate sa bansa.
Mula sa maliit na karinderya sa probinsya, napalago niya ang isang imperyo ng hotel chains, condominium at shopping malls. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi naging masaya ang kanyang personal na buhay. Namatay ang kanyang asawa sa aksidente. Naglayas ang kaisa-isa niyang anak na babae dahil sa alitan sa pamilya at ang mga kapatid niya'y nag-aabang na lang ng kanyang pamana. Pakiramdam ni Don Manuel, kahit bilyonaryo siya, siya pa rin ay nag-iisang tao na naghahanap ng tunay na koneksyon. Ilang taon na siyang naghahanap ng isang taong may tunay na malasakit at puso. Hindi pera lang ang habol. May mga inampun siyang kabataan noon, pero karamihan ay lumayo rin matapos makuha ang gusto. Kaya minabuti niya umiwas sa spotlight, magpakumbaba at hanapin ang tagapagmana sa ibang paraan, sa tahimik na paraan. Naging ugali ni Don Manuel ang maglakbay sa iba't ibang lungsod, nagtatago sa simpleng anyo. Hindi siya nagdadala ng bodyguard, hindi magagarang kotse, hindi designer na damit. Ang hinahanap niya ay hindi ang yaman ng tao, kundi ang yaman ng puso. Sa pagdaan ng mga araw, napansin niya si Ana, ang kabaitan nito, ang hindi paglingi ng kapalit, at ang determinasyon kahit nahihirapan sa buhay. Habang binabantayan niya ang dalaga mula sa di kalayuan, unti-unti niyang nakikita ang sarili niya sa kabataang babae. Siya rin, dati, ay galing sa hirap at umangat sa sariling sikap. Isang araw, pinatawag ni Don Manuel ang kanyang pinakamatagal na tauhan, si Mang Ramon, sa isang maliit na restauran malapit sa kafe. "Ramon, siguradong sigurado na ako," sabi ni Don Manuel habang nakatingin sa bintana papunta sa kafe. "Sigurado po saan, Don Manuel?" tanong ni Mang Ramon, na 50 taon nang naninilbihan sa pamilya Serrano. "Kay Ana, siya na ang matagal ko nang hinahanap." Nagulat si Ramon. "Yung cashier na laging nagpapakain ng pulubi? Yun po ba talaga?" "Oo, Ramon. Hindi pera ang sukatan ng tao. Ang puso, ang sipag, ang malasakit. Lahat ng wala sa mga kamag-anak ko nakita ko sa kanya." Seryosong sagot ng matanda. "E paano po ang mga pamilya ninyo? Ang kumpanya? Ang board of directors? Hindi po ba magagalit yun?" Alalang tanong ni Ramon. "Hayaan mo silang magalit. Matagal ko na silang pinagbibigyan. Panahon na para piliin ko kung sino ang tunay na karapat-dapat." Mahina, ngunit matatag na sagot ni Don Manuel. Samantala, sa cafe, wala pa ring alam si Ana sa lahat ng ito. Para sa kanya, simpleng matanda lang si Don Manuel na mabait at mahilig magkwento. Hindi niya alam na sa bawat kwentuhan nila, sa bawat pagtawa, sa bawat simpleng tulong, sinusubok na pala siya sa isang napakalaking paraan. Dumating ang gabi ng Biyernes, isa sa pinakaabala nilang araw. Dumagsa ang mga tao sa kafe, puno ang mga mesa, at halos walang tigil ang pag-ikot ni Ana sa pagsisilbi. Habang abala siya sa counter, "Iha, mukhang pagod ka na. Kumain ka muna," alok ng matanda habang hawak ang isang simpleng sandwich. "Naku lolo, salamat po. Pero maya-maya na lang po. Marami pa pong order na kailangang ihanda." Hingal na sagot ni Ana. "Hindi, kumain ka muna. Hindi ka makina, iha." Sabay ngiti ni Don Manuel. Napangiti si Ana. "Sige po lolo, salamat po ha." Habang kumakain si Ana sa gilid, hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng matanda, nakangiti at puno ng pag-asa. Para kay Don Manuel, bihira na sa mundo ngayon ang taong katulad ni Ana. Isang taong inuuna ang iba kaysa sarili. At habang tinitingnan niya ang dalaga, lalong tumitibay ang desisyon niyang ibigay sa kanya ang tiwala at yaman na matagal na niyang pinaghirapan. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang ihanda ni Don Manuel ang mga dokumento. Tinawagan niya ang kanyang abogado, si Attorney Hernandez, at pinaihanda ang mga papeles para sa kanyang last will and testament. Sinimulan na rin niyang ayusin ang pamana, ang mga shares at ang transfer of assets. "Ihanda mo na ang lahat, Hernandez, ayokong magkamali." Mahigpit na bilin ni Don Manuel. "Sigurado po kayo, Don Manuel, hindi niyo pa rin po ba sasabihin sa pamilya ninyo?" tanong ng abogado. "Hindi na kailangan. Matagal na silang wala sa akin.
Si Ana lang ang nakita kong may totoong puso. Sagot ni Don Manuel, sabay pikit ng mata, parang nadarasal. Habang nagpapatuloy ang mga araw, hindi pa rin alam ni Ana ang lahat ng nangyayari sa likod ng mga miti ni Don Manuel. Para sa kanya, masaya na siyang makatulong, makapagtrabaho ng maayos at mapadala ng pera si Lola Pilar sa probinsya. Hindi niya alam, sa bawat simpleng kilos niya, unti-unti na niyang binabago ang takbo ng kanyang kapalaran at pati na rin ng mga taong nakapaligid sa kanya. At habang ang buwan ay papalapit sa dulo, nakatanaw si Don Manuel sa kalangitan mula sa kanyang kwarto. Tahimik na bumubulong. Asawa ko, anak ko, sana matuwa kayo sa napili ko. Hindi nagtagal, isang hapon bumuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng kafe, walang kaalam-alam si Ana na ang ordinaryong araw na iyon ang magiging simula ng pinakamalaking pagbabagong darating sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo matapos lumakas ang ugnayan ni Ana at ni Don Manuel sa kafe. Akala ni Ana, simpleng regular customer lang ang matanda. Sa totoo lang, hindi siya naghihinala kahit kaunti. Para kay Ana, ang kabaitan ay hindi nangangailangan ng sukli. At kung may tumatambay man sa kanilang maliit na kapehan, tanggap lang niya bilang bahagi ng kanyang araw-araw. Pero ang hindi niya alam, tahimik na nagmamasid si Don Manuel sa bawat kilos niya, lalo na sa mga pagsubok na dumarating. Isang umaga, pagpasok ni Ana sa kafe, sinalubong siya ng masamang balita mula sa manager nilang si Ate Maris. Ana, halika muna rito, may sasabihin ako. Seryosong wika nito. Bakit po ate? Nag-aalalang tanong ni Ana. Pinatawag tayo ng may-ari ng kafe. Babalik daw siya sa bansa at plano raw niyang magbawas ng tao. Hindi pa sure, pero isa ka sa tinitingnan nilang mababawasan ng oras kasi bago nga pa lang. Parang binagsakan ng langit at lupa si Ana. Napalunok siya at napatago, pero pinilit niyang ngumiti. Ah, ganun po ba? Sige po ate, salamat po sa pag-inform. Pagkatapos ng shift niya, naglakad siya pauwi habang iniisip ang maraming bagay. Paano na si Lola Pilar? Paano na ang pinapadala niyang pera kada buwan? Hindi niya mapigilang mapaluha, pero mabilis niyang pinunasan ng mga mata. Hindi Ana, hindi ka susuko. Bulong niya sa sarili. Makakahanap ka ng paraan. Kinabukasan, dumating si Don Manuel. Napansin niya ang mapungay na mata ni Ana. Iha, mukhang pagod ka ngayon ah. Biro ng matanda habang umuorder ng kape. Ah, wala po yun, Lolo. Kaya po yan. Sagot ni Ana na pilit pinipigilan ng lungkot. Ngunit hindi nakalusot kay Don Manuel ang kalungkutan sa likod ng ngiti ni Ana. Nang makaalis si Ana para kumuha ng order ng ibang customer, pinawagan niya si Mang Ramon. Ramon, paimbestigahan mo nga ang may-ari ng kape. May narinig akong balita na magbabawas sila ng tao. Mahinang utos ng matanda. Opo, Don Manuel, aasikasuhin ko po agad, sagot ng tapat na tauhan. Samantala, sa bahay, tumawag si Lola Pilar. Anak, napadalhan mo ba ako ng pera ngayong buwan? Medyo kailangan ko na ng gamot eh. Kinurot ang puso ni Ana. Opo la, pasensya na po, aabutin lang ng kaunti. Baka mga 2 araw pa. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo pababayaan. Mahina niyang sagot. Pagkababa ng telepono, hinila niya ang basahan at nagpunas ng luha habang nagpupunas ng lamesa. Walang ibang nakapansin maliban kay Don Manuel na nakatingin sa kanya mula sa dulo ng kafe. Hindi lang iyon ang pagsubok. Dumating rin ang isang araw na nawalan ng kuryente ang bahay ni Ana. Umuwi siya galing sa trabaho at nakita niyang patay ang ilaw. Nag-iisa sa loob ng maliit niyang kwarto. Hay Diyos ko, isa pa to. Bulong niya habang humihinga ng malalim. Naghanap siya ng andila at naupo sa gilid ng kama. Sa gitna ng kadiliman, humawak siya sa lumang larawan ng kanyang magulang. Mapa, sana po bigyan niyo ako ng lakas. Kinabukasan, habang naghahanda si Ana para pumasok, tumawag si Maris. Ana, hindi ka na muna kailangan kumasok ngayon. Bawasan muna tayo ng tabo. Tatawagan ka na lang namin. Nanginig ang kamay ni Ana. Hindi siya agad nakasagot.
Pinikit niya ang mata at pilit pinakalma ang sarili. Sige po ate, salamat po. Habang naglalakad siya papunta sa cafe para ibalik ang uniform niya, hindi niya napansin na nakaabang sa labas si Don Manuel sa kanyang kotse. May kakaibang kinikilo si Don Manuel, tila may binabalak, pero ayaw pa niyang magpakilala ng buong buo. Sa loob ng cafe, tahimik lang si Ana habang iniabot ang uniform. Lumapit si Don Manuel at umorder ng kape. Iha, hindi ka ba magtatrabaho ngayon? Inosenteng tanong niya. Wala muna po akong schedule lolo. Sagot ni Ana habang pilit lumalaban ang luha. Umupo si Don Manuel sa harap niya. Alam mo Ana, may mga pagsubok sa buhay na hindi natin maiintindihan agad. Pero madalas, yan ang paraan ng Diyos para ihanda tayo sa mas malaking biyaya. Napangiti si Ana kahit basang-basa ang mga mata niya. Salamat po lolo, ang bait niyo po. Sana po laging may kagaya niyong nagpapalakas ng loob. Mumiti rin si Don Manuel. May regalo ako sa iyo Ana, sana tanggapin mo. Nagulat si Ana nang iabot ni Don Manuel ang isang sobre. Ano po ito, lolo? Basta buksan mo lang pag-uwi mo. Promise mo sa akin ha? Nag-atubili si Ana, pero tumango siya. Opo, salamat po lolo. Pag-uwi ni Ana, agad niyang binuksan ang sobre. Laking gulat niya nang makita ang laman, isang calling card, may pangalan ni Don Manuel Serrano. May sulat din doon. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tumawag. Napakunot ang noo ni Ana. Serrano? Parang narinig ko na yan, bulong niya sa sarili. Inilapag niya ang card sa mesa, inabot ang lumang cellphone at nag-google. Nang mabasa niya ang pangalan, muntik na niyang mabitawan ng telepono. Bilyonaryo, CEO, ari ng Serrano Holdings. Diyos ko, si Lolo? Nanginginig ang kamay niya habang pinagmamasdan ng card. Hindi niya alam kung matatakot, matutuwa o malilito. Pero sa puso niya, nag-uumapaw ang pasasalamat na hindi niya maipaliwanag. Habang nakatulala, nag-vibrate ang cellphone niya. Mensahe mula kay Don Manuel, huwag kang mag-alala Ana. Hindi kita pababayaan. Napaiyak na lang si Ana, hindi dahil sa problema, kundi sa bigat ng grasya na hindi niya inaasahan. Sa gabing iyon, sa gitna ng tadiliman sa kanyang munting kwarto, nahanap niya ang pinakamaliwanag na liwanag sa buhay niya. Sa tabilang banda, si Don Manuel ay nakaupo sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga papeles ng kanyang kumpanya. Nakausap na niya ang abogado na isaayos na ang mga dokumento at naghahanda na para sa susunod na yugto ng kanyang plano. Ramon, tawag ni Don Manuel sa tauhan niya. Handa ka na ba? Opo, Don Manuel, sagot ni Ramon. Simulan na natin ang pagsubok kay Ana. Hindi lang pera ang kailangan niyang matutunan. Kailangan niya ring matutunan kung paano magtagumpay sa harap ng mga taong gugustuhing hilahin siya pababa. Sa gabing iyon, tahimik na bumuhos ang ulan sa labas. Sa kabila ng mga unos, may dalawang tao na papalapit na sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang buhay. Si Ana na hindi pa alam ang hinaharap na naghihintay sa kanya at si Don Manuel na buong tiwala na natagpuan na niya ang tagapagmana ng kanyang puso at yaman. Mabilis lumipas ang mga araw matapos ang natanggap na mensahe ni Ana mula kay Don Manuel. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang matandang palaging nakaupo sa sulok ng cafe, ang nag-aabot ng sandwich kapag siya'y pagod, at ang nagbabayad ng kape kahit maliit na halaga lang, ay isa palang bilyonaryo. Ngunit hindi niya pinangarap na humingi ng tulong o umasa sa yaman ng matanda. Baka gusto lang niya akong tulungan, pero hindi naman ibig sabihin nun na iaasa ko ang buhay ko sa kanya. Bulong niya sa sarili habang naglalakad pa uwi isang gabi. Pagka-uwi niya, inawadan niya agad si Lola Pilar. La, kumusta po kayo? Tanong ni Ana. Pilit na pinapakalma ang boses kahit nangingilid na ang luha. Ana anak, mabuti naman ako rito. Nagpadala na si Mang Rudy ng gamot ko. Anak, huwag ka nang masyadong mag-alala sa akin ha? Sagot ng matanda mula sa probinsya. La, babawi po ako. Pangako ko po yan. Mahinang tugon ni Ana. Kinabukasan, nagising si Ana na puno ng determinasyon. Kahit wala na siyang schedule sa cafe, nagdesisyon siyang hindi basta maupo at maghintay ng tulong.
Naghanap siya ng part-time na online job, encoding, virtual assistant. Kahit anong trabaho na makakapagpadala pa rin siya ng pera kay Lola. Inapot siya ng buong araw sa computer shop para lang mag-submit ng resume. Pagbalik niya sa boarding house, may nakita siyang papel na nakadikit sa pinto. Notice of disconnection. Napahawak siya sa noo at napaupo sa sahig. Napabuntong hininga na lang siya pero imbes na umiyak, tumayo siya at sinabing, "Hindi ako papatalo." Hindi. Habang abala si Ana sa paghahanap ng solusyon, hindi rin natigil ang pagmomonitor ni Don Manuel sa kanya. Isang gabi, kinausap niya si Ramon. "Ramon, ano na ang balita kay Ana?" "Don Manuel, grabe po ang tapang ng batang yon. Hindi po siya umaasa sa pulong. Nag-a-apply siya ng part-time. Kahit gutom, nagpapadala pa rin ng pera sa lola niya. Hindi pa rin niyang binabanggit ang pangalan ninyo kahit kanino." Napangiti si Don Manuel. "Iyon ang gusto kong makita. Marami na akong nakilalang yumuko agad kapag may nakalalay na mayaman. Pero siya, iba, may prinsipyo." Isang linggo matapos mawalan ng schedule sa cafe, nakakuha si Ana ng trabaho bilang virtual assistant ng isang maliit na kumpanya sa Singapore. Malayo sa dati niyang routine, pero masaya siyang may pagkakakitaan muli. Minsan, habang nakaupo siya sa harap ng laptop na inutang pa niya kay Maris, biglang nag-message si Don Manuel. "Ana, kumusta? Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Nag-type si Ana, pero nag-backspace. Nag-type ulit, nag-backspace na naman. Hanggang sa huli ang naisagot lang niya, "Salamat po lolo, kaya pa naman po." Hindi na na-reply si Don Manuel, pero nakangiti siya sa kabilang dulo ng linya. Ramdam niya na totoo ang ugali ng dalaga. Dumating rin ang isang mabigat na pagsubok. Nagkasakit si Lola Pilar at kailangan isugod sa ospital. Tumawag ang kapitbahay nila sa probinsya. "Ana, anak, si Lola mo, hirap na huminga, dinala namin sa ospital." Tumigil ang mundo ni Ana. Hindi na niya alam ang uunahin. Ang ipon niyang pinaghirapan sa online job ay halos pambayad lang sa renta at kuryente. Nang bumaba ang tawag, napayuko siya at napaluha. "Diyos ko, anong gagawin ko?" Ilang sandali pa, tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula sa bangko. May nag-deposit ng 50,000 pesos sa account niya. Napakunot noo siya. Tumawag siya kay Don Manuel. "Lolo, kayo po ba ang nagpadala nito?" Sa kabilang linya, may marahang tawa. "Huwag mong isipin yan sa bilang utang, Ana. Isipin mo bilang regalo mula sa isang matandang kaibigan." "Pero lolo, hindi po ako sanay tumanggap ng..." "Ana," putol ni Don Manuel. "Minsan, hindi mali ang tumanggap ng tulong. Ang mahalaga, alam mo pa ring tumayo sa sarili mong paa kahit may humahawak sa'yo." Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Ana. Hindi na siya umimik. Alam niyang tama ang matanda. Kinabukasan, agad niyang pinadala ang pera sa ospital ng lola niya. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nakabangon si Ana. Nabayaran niya ang renta, ang utang kay Maris, at unti-unti ring kumalin si Lola Pilar. Hindi niya sinayang ang oportunidad. Nag-ipon siya, nagpatuloy sa online job, at kahit walang kapehan, hindi pa rin niya kinalimutan ang simpleng pagtulong. Nag-aabot pa rin siya ng pagkain sa mga batang kalye gamit ang kaunting tip na nakukuha niya online. Isang gabi, habang naglalakad siya sa dati niyang kapehan, nakita niya si Don Manuel sa sulok, umiinom ng kape at nakangiti. "Lolo," salubong ni Ana, "buti po nandito kayo." "Ana," sagot ni Don Manuel. Napakunot ang noo ni Ana. "Ha? Anong ibig niyo sabihin?" Tumayo si Don Manuel, may iniabot na brown envelope. "Buksan mo yan sa bahay ha, at tandaan mo, walang pinipiling oras ang kapalaran." Mumiti si Ana. "Sige po lolo, salamat po." Pagka-uwi niya, binuksan niya ang sobre. Nakasulat sa papel, "Ana, nais kitang kilalanin ng higit pa. Dumalo ka sa dinner bukas. Isang bagong mundo ang naghihintay sa'yo." Sa papel ding iyon, naroon ang address ng isa sa pinakamamahaling hotel sa Maynila. Napaupo si Ana sa kama, hawak ang papel at bumulong. "Lolo, ano ba talaga ang plano mo?" At doon, nagsimulang magbago ang ikot ng kanyang mundo. Dumating ang gabi ng dinner.
Sa loob ng kanyang maliit na boarding house, hindi mapakali si Ana habang nakaharap sa salamin. Isinuot niya ang pinakamaganda niyang damit, isang simpleng puting bestida na binili pa niya noon sa ukay-ukay. Inayos niya ang buhok, naglagay ng pulbos sa pisngi at huminga ng malalim. "Kaya mo to, Ana," bulong niya sa sarili. Habang naglalakad siya papunta sa hotel na nakasulat sa papel na iniabot ni Don Manuel, ramdam niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi pa siya kailanman nakapasok sa ganoong klaseng lugar. Chandeliers, red carpet, mamahaling sasakyan sa labas. Lumingon-lingon siya sa paligid, parang laging may kulang sa itsura niya, pero pinilit niyang ngumiti. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng receptionist. "Good evening, ma'am. Dun po sa VIP lounge, inaasahan na po kayo ni Mr. Serrano." Napasa po sa dibdib si Ana. "Mr. Serrano? Baka nagkamali lang ako ng pasok." Mahina niyang bulong. Pero hindi, tama ang lugar. Lumakad siya papasok, tinutulungan ng mga staff, hanggang makarating sa isang pribadong function room. Pagbukas ng pinto, nandoon si Don Manuel. Nakaupo sa mahaba at eleganteng mesa. Suot ang maayos na suit. Tumayo ito, ngumiti sa kanya at inalalayan siyang makaupo. "Ana, bati ni Don Manuel. Salamat po yan po, grabe naman po to. Akala ko, simpleng dinner lang." Sabay tingin ni Ana sa paligid. Namamangha sa ganda ng lugar. "Ana, hindi na kita tatagalin pa sa kalituhan." Malumanay na sabi ni Don Manuel. "Ako si Don Manuel Serrano. Ang pamilya namin ang nagmamay-ari ng Serrano Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa." Nanlaki ang mata ni Ana, hindi makapagsalita. "Ano po? Alam ko, nagulat ka. At alam ko ring hindi mo hiniling ang ganito." Patuloy ng matanda. "Matagal na akong naghahanap ng taong magpapatuloy ng lahat ng pinaghirapan ko. May mga kamag-anak ako, pero puro pera ang habol. Ang hanap ko ay may pusong patulad ng sayo." Hindi alam ni Ana ang isasagot. Naghalo ang kaba, takot at excitement sa kanyang dibdib. "Lolo, bakit po ako? Maraming mas may alam sa negosyo, mas matalino." Napangiti si Don Manuel. "Matalino ka, Ana. Hindi lang sa libro, kundi sa puso. Hindi mo lang alam. Pinasundan kita. Nakita ko kung paano ka tumulong kahit gipit. Nakita ko kung paano mo pinaglaban ang pamilya mo kahit walang-wala ka na. At nakita ko kung paano ka hindi nagbago kahit dumating ang problema." Pinakagat ni Ana ang labi niya, pinipigilan ang luha. "Pero lolo, hindi ko po alam ang mga ganyang bagay." "Diyan ka nagkakamali," sagot ng matanda. "Ang negosyo, natututunan. Ang malasakit, hindi. Ayan, nandito ka ngayon para simulan ang pag-aaral mo." Pumasok ang isang babae sa silid. Pormalang suot, hawak ang mga folder. "Ana, ako si Victoria, personal assistant ni Don Manuel. Magtutulungan tayo para maituro sa'yo ang basics." Napayuko si Ana, halos hindi makapaniwala. "Parang panaginip po ito." Tumawa si Don Manuel. "Panaginip na matagal ko nang hinihintay para sa'yo." Kinabukasan, nagsimula ang bagong yugto ni Ana. Nagpunta siya sa opisina ng Serrano Holdings. Pormal na pinakilala bilang special trainee. Hindi maipinta ang mukha ng mga empleyado. Isang simpleng dalagang galing sa kafe, ngayon ay naglalakad sa marble hallway ng corporate building. "Ana, ito ang marketing department," sabi ni Victoria habang iniikot siya. "Dito nag-uusap ang team tungkol sa campaigns." "Naku po, parang ang bigat pakinggan ng trabaho nila," bulong ni Ana, pero ngumiti pa rin siya. Tiningnan niya ang mga empleyado. Karamihan ay nakangiti sa kanya, pero may ilan ding nagbubulungan sa sulok. "Bakit siya? Anong koneksyon niya kay Don Manuel?" Narinig niyang bulong ng ilan. Masakit sa loob ni Ana, pero ngumiti siya. "Hindi ko kailangan patunayan agad ang sarili ko sa kanila. Basta mag-aaral ako." Pag-uwi niya, agad niyang tinawagan si Lola Pilar. "La, grabe po. Ang dami kong natutunan ngayong araw. Hindi ko po alam kung paano ako napunta rito, pero susubukan ko pong huwag kayong ipahiya." Sa kabilang linya,
umiiyak si Lola Pilar. Ana, anak, proud na proud ako sa'yo. Habang tumatagal, marami ring pagsubok ang dumating. Pinagchismisan si Ana sa opisina. May mga nagmaliit sa kakayahan niya. At may ilang kamag-anak ni Don Manuel na nagpakalat ng balita sa media na isa raw siyang gold digger. Isang gabi, umuwi siyang pagod. Dumiretso sa kama at humagulgol sa unan. Pero maya-maya lang, tumayo siya, naghilamos at mumiti sa salamin. Ana, hindi ka susuko. Para kay Lola. Isang linggo bago ang birthday ni Don Manuel, inimbitahan ni Ana ang mga bata mula sa lansangan at ang mga kaibigan niya mula sa cafe sa isang maliit na salo-salo. Pinakita niya kay Don Manuel na kahit lumalakit siya sa mundo ng mayayaman, hindi niya kinalilimutan ang pinagmulan niya. At nang dumating ang kaarawan ng matanda, hinarap ni Ana ang mga panauhin, mga negosyante, politiko, artista, at nagsalita. Hindi ko po pinangarap ang buhay na ganito, pero binigay po ni Don Manuel sa akin ang isang bagay na hindi kayang bayaran, tiwala, at ang pangakong ibibigay ko pabalik ay hindi kayamanan. Ang ibibigay ko ay serbisyo, pagmamahal, at malasakit. Sana pong tulong ninyo, makatulong din tayo sa mas maraming tao. Tumayo si Don Manuel, lumapit kay Ana at niyakap siya sa harap ng lahat. Walang mas hihigit pa sa pusong marunong magmahal, bulong ni Don Manuel sa kanya. At Ana, salamat dahil binigyan mo ako ng bago pag-asa. Sa gabing iyon, habang nakatingin si Ana sa mga bituin, napangiti siya. Sana po proud kayo sa akin. Para sa'yo lahat ito. At sa dulo ng bawat araw, si Ana, ang dating simpleng cashier na marunong ngumiti at mag-abot ng libreng kape sa isang matanda, ay unti-unting nagiging inspirasyon ng napakaraming tao. Lumipas ang mga linggo, mabilis na nag-adjust si Ana sa buhay sa Serrano Holdings. Araw-araw, siyang nag-aaral ng business strategies, sumasama sa meetings, at unti-unting natututo kung paano magpatakbo ng isang imperyo. Ngunit habang pinapanday niya ang kanyang kaalaman, unti-unti na rin naglalabasan ang mga taong hindi matuwa sa pag-usbong niya. Sa likod ng bawat ngiti at pagbati sa opisina, naroon ang mga sulyak na puno ng pagdududa. Bakit siya? Gold digger yan! Nagpapanggap lang yan na mabait, sabi ng isa pang babae mula sa finance department. Nabalitaan ko pa, galing lang daw sa kapehan, cashier lang noon. Hindi lingid kay Ana ang mga usap-usapan. Tuwing naglalakad siya sa hallway, ramdam niya ang bigat ng mga mata na nakatutok sa kanya. Tila binabalatan siya ng tingin. Pero pinili niyang ngumiti. Pinili niyang manatiling magalang. At higit sa lahat, pinili niyang huwag magpakain sa intriga. Isang araw, tinawag siya ni Don Manuel sa opisina nito. Ana, umupo ka muna. Malumanay na sabi ng matanda habang nakatingin sa labas ng salamin. Tanaw ang kalunsuran. Po, Lolo? Tanong ni Ana, medyo kinakabahan. Iha, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo. Hindi ka sanay sa mundo ng mayayaman. At lalong hindi ka sanay sa mga taong walang ibang gusto kundi hilahin ka pababa. Pero gusto kong malaman mo, hindi kita pinili para lang magpasikat. Pinili kita dahil nakita ko sa'yo ang puso na hindi ko nakita sa iba. Napalunok si Ana at bahagyang napaluha. Salamat po, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo bibiguin. Tumango si Don Manuel. Alam ko, pero kailangan mong maging matatag. Lalo na sa mga susunod na araw. Mas titindi pa ang hamon. At hindi nga nagtagal, dumating ang pinakamatinding pagsubok. Nag-viral sa social media ang isang post mula sa isang anonymous account. Nakalagay roon ang larawang kuha kay Ana habang nag-aabot ng kape kay Don Manuel sa cafe. May caption na, Gold Digger of the Year, cashier noon, tagapagmana ngayon. Hindi lang iyon, may mga kasunod pang post, mga edited photos ni Ana na parang niyayakap si Don Manuel. Mga pekeng kwento na di umano'y pinalayas niya ang ilang tauhan ni Don Manuel. At mga blind item na halos ituro siyang ginagamit lang ang matanda para umangat sa buhay. Hindi na malaman ni Ana kung paano haharapin ang lahat. Sa unang pagkakataon,
mula nang tanggapin niya ang pagsasanay sa kumpanya. Umuwi siyang umiiyak. Bakit ganito, Lolo? Tanong niya sa tawag kay Don Manuel. Hindi ko naman po ito ginusto. Alam ko, Iha, hindi ikaw ang may kasalanan, sagot ng matanda. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay sinasagupa ng suntukan. May mga laban na kailangan mong tiisin. Dahan-dahan lang hanggang sa mapagod ang mga kaaway mo. Kinabukasan, pumasok pa rin si Ana sa opisina. Mataas ang noo, magaan ang ngiti, kahit ramdam niyang nanginginig ang loob niya. Pinakitaan niya ng respeto ang bawat empleyado. Tinulungan ang marketing team sa bagong campaign. At nag-volunteer pa siyang mag-organisa ng charity event para sa mga nasalanta ng bagyo. Lumapit sa kanya si Victoria, ang personal assistant ni Don Manuel. Ana, ang tapang mo. Hindi ka kokonting tao na kaya humarap sa ganyang intriga ng ganyang kalakas. Mumiti si Ana, pilit. Victoria, ang totoo niyan, nanginginig na ako sa loob. Pero naisip ko, kung hihinto ako, para ko na rin sinabi na totoo ang sinasabi nila. Samantala, sa kabilang banda, abala ang pamilya ni Don Manuel sa sariling plano. Ang mga pamangkin niya, sina Gilbert at Lorraine, ay nagpipon sa isang restauran. Hindi pwedeng si Ana ang magmana. Siya? Cashier lang? Bulyaw ni Gilbert habang sinisiko ang mesa. Tama ka, kuya. Pati si mama nagagalit na. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sagot ni Lorraine. Plano nila, siraan si Ana sa media, maglabas ng peking testamento, at kumbinsihin ang board of directors na hindi karapat-dapat ang dalaga. Lingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan na rin sila ni Don Manuel. Ramon, utos ng matanda sa kanyang tauhan. Bantayan mo ang mga kilos ng pamilya ko. Hindi tayo pwedeng magpauna sa gulo, pero handa tayong lumaman kung kakailanganin. Opo, Don Manuel, sagot ni Ramon. Hindi namin pababayaan si Ana. Sa gitna ng lahat, dumating ang isang tawag mula sa probinsya. Anak, bakit ka napapanood namin sa TV? Ang daming balita tungkol sa'yo. Tanong ni Lola Pilar. Halatang nag-aalala. La, ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang mga lumalabas. Sagot ni Ana habang pinipigilan ang luha. Anak, kahit ano pang sabihin ng iba, proud ako sa'yo. Sagot ng matanda. Lumaban ka, anak. Napaupo si Ana at tuluyang umiyak. Pero sa luha niyang iyon, may halong tapang at determinasyon. Dumating ang araw ng charity event. Sa harap ng maraming tao, media, politiko, artista, negosyante, nagsalita si Ana. Alam ko po, marami ang nagtataka kung bakit ako ang pinili ni Don Manuel. Hindi ko rin po alam kung bakit ako. Ang alam ko lang, bawat araw, sinisikap kong gawin ang tama. Kung nakikita po ninyo akong naglilingkod, sana hindi niyo po tingnan ang nakaraan ko, kundi ang mga ginagawa ko ngayon. Muling bumuhos ang suporta sa kanya mula sa mga empleyado, kaibigan, at mismo mga taong tinulungan niya noong pa. Nagsimulang mamatay ang mga chismis sa social media, at sa halip, lumutang ang mga post na pinupuri ang kabaitan ni Ana. Sa dulo ng programa, lumapit si Don Manuel kay Ana. Iha, sabi ng matanda, ipinagmamalaki kita. Hindi mo lang ako pinahiya. Pinatunayan mong kaya mong tumayo sa gitna ng bagyo. Ngumiti si Ana, mahina pero totoo. Lolo, salamat po. Hindi po ito laban ko lang, laban po nating lahat. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataong matapos ang maraming buwan, nakatulog si Ana na may ngiti sa labi. Handang harapin ang mas malalaking hamon. At higit sa lahat, handang magtagumpay hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting humupa ang mga intriga kay Ana. Dahil sa katatagan ng loob niya, ang mga dati bumabatikos sa kanya ay nagsimulang humanga. Pero sa halip na magpakampante, mas lalo siyang nagsikap. Lalo na't ipinapasok na siya ni Don Manuel sa mas seryosong mundo, ang negosyo. Isang umaga, pinatawag siya ni Don Manuel sa opisina. Ana, sabi ng matanda habang seryosong nakatingin sa mga papel. Panahon na para magsimula ka ng formal na pagsasanay. Hindi sapat na mabait ka lang.
Kailangan mo ring matutong magdesisyon, magplano at magpatakbo ng negosyo. Huminga ng malalim si Ana. Lolo, hindi po ako magaling sa mga ganyang bagay. Natatakot po ako na magkamali. Ngumiti si Don Manuel. Ana, lahat ng mahusay na negosyante, nagkamali muna bago naging mahusay. Diyan ka matututo. At nansimula na nga ang kanyang training. Unang assignment ni Ana, sumama sa marketing team para magplano ng bagong campaign para sa flagship project ng kumpanya. Isang bagong chain ng community cafes na layuning magbigay ng abot-kayang kape at pastries sa mahihirap na lugar. Gusto naming ng input mo, Ana, sabi ni Victoria habang nakaupo sila sa conference room kasama ang team. Ikaw mismo ang galing sa ganitong background. Tahimik si Ana sa umpisa. Nakikinig lang siya habang nagtatalo ang mga manager sa budget. Branding at advertising. Para sa akin po, mahina niyang sabi matapos ang mahabang diskusyon. Hindi lang dapat produkto ang iniisip natin. Dapat din nating isipin yung experience ng customer. Halimbawa po, sa mga mahihirap na lugar, simple lang ang kaligayahan ng tao. Mainit na kape, may kasamang maliit na tinapay, at may libreng wifi para makapag-aral ang mga estudyante. Tumahimik ang silid. Lahat nakatingin kay Ana. Ana, brilliant yan, sabi ni Victoria. Simple, pero may puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ana na may halaga ang boses niya sa harap ng mga eksperto. Kasunod ng marketing training, pinasok na siya sa finance department. Doon, naharap siya sa isa sa pinakamalaking takot niya, numbers. This is the company's quarterly report, sabi ni Mr. Lim, ang head ng finance. Pag-aralan mo ito at bukas gusto kitang marinig sa meeting. Habang nakaupo sa opisina, pakiramdam ni Ana ay mababaliw siya sa dami ng numero, graphs at technical terms. Pero imbes na sumuko, tinawagan niya si Victoria. Victoria, tulungan mo naman ako. Nalulunod ako sa mga report. Tumawa si Victoria. Ayan ka na, okay lang yan, Ana. Magkape ka muna, tapos babalikan natin isa-isa. Gabi na nang matapos si Ana, pero ngumiti siya sa sarili niya habang binabalikan ng notes. Hindi pala imposibleng matutunan, bulong niya. Unti-unti lang. Bukod sa trabaho, may sumulpot ding bagong mukha sa buhay ni Ana. Si Alex, isang gwapong accountant sa kumpanya na tahimik pero mabait. Unang nagkakailala sila nang tinulungan siya ni Alex ayusin ang financial reports. Miss Ana, mali po ang formula dito sa Excel file ninyo, sabi ni Alex habang nakayuko sa laptop niya. Naku, salamat ha. Grabe, ilang beses ko nang sinubukan ayusin yan. Sagot ni Ana, nahihiya. Walang anuman, sagot ni Alex, sabay ngiti. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Ana na si Alex ang laging nandiyan kapag nangangailangan siya ng tulong. Minsan manahimik ito, minsan magbibiro, pero hindi niya mapigilang mapangiti kapag nandiyan ang lalaki. Ana, sabi ng mga taga-HR, hindi lang raw sa negosyo ka mabilis mag-adjust, pati raw sa pakikipagkaibigan. Biro ni Victoria isang hapon habang nagtatrabaho sila sa boardroom. Namula si Ana. Ay nako, Victoria, wala yan. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang pinapahandle ni Don Manuel kay Ana ang mga charity projects ng kumpanya. Isa sa pinaka-pinagmamalaki niya ay ang scholarship program para sa mga kabataang mahihirap. Sa unang araw ng program launch, tumayo si Ana sa harap ng daan-daang estudyante at kanilang pamilya. Alam ko po kung paano maging estudyanteng nangangarap, pero walang sapat na pera, sabi ni Ana. Nangingilid ang luha. Kaya sana, magtiwala kayo sa sarili ninyo. Laban lang. Nagpalakpakan ang mga tao at napansin ni Ana si Don Manuel sa likuran. Tahimik na pumapalakpak. May luha sa mata. Ngunit hindi lang panalo ang natutunan ni Ana. May mga pagkakamali rin siya. Isang proyekto ng community cafe ang muntik ng malugi dahil sa maling pagpili niya ng supplier. Lolo, sorry po, sabi ni Ana sa telepono. Garalgal ang boses. Dahil sa akin, nagka-delay po tayo. Sa kabilang linya, marahang tawa ang narinig niya. Iha, sagot ni Don Manuel. Ang mahalaga, alam mong nagkamali ka at handa kang ayusin. Hindi perpekto ang negosyo.
Nagiging mahusay ang tao kapag natututo. Pinunasan ni Ana ang luha. Salamat po lolo, hindi ko po kayo bibiguin. Sa mga buwan na lumipas, hindi lang negosyo ang natutunan ni Ana. Natutunan niyang maging matatag, maging mapagpakumbaba, at higit sa lahat, maging inspirasyon sa iba. Nagkaroon siya ng bagong pamilya sa Serrano Holdings mula kay Victoria, kay Alex. Hanggang sa mga staff na dati nagdududa sa kanya. Pero ngayoy saludo na sa kanyang sipag at puso. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa opisina, pinagmamasdan ng city lights, napangiti si Ana. Mula cashier hanggang dito, salamat lolo, salamat sa tiwala. At sa kabilang bahagi ng syudad, si Don Manuel, tahimik na nagmamasid sa larawan nila ni Ana, sa kanyang mesa, ay marahang bumulong. Hindi ako nagkamali. Makalipas ang mahigit 6 na buwan mula nang magsimula ang training ni Ana sa Serrano Holdings, malaki na ang ipinagbago niya. Mula sa mahiyain at kinakabahang dalagang cashier, naging isang dalagang puno ng tiwala sa sarili. Pero hindi ito nangyari ng basta-basta. Bawat araw ay puno ng pagsubok. Bawat linggo ay puno ng tanong sa sarili. Kaya ko pa ba? At bawat gabi ay may kasamang tahimik na pagdarasal bago matulog. Nagising si Ana isang Lunes ng umaga na parang may bagong apoy sa dibdib. Lumapit siya sa salamin, nadayos ng buhok at ngumiti. Kaya mo to, Ana, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam pero sa araw na ito, magkakaroon siya ng pagkakataong patunayan ang sarili sa harap ng mga pinakamalalaking tao sa mundo ng negosyo. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya ni Victoria na may hawak na folder. Ana, may good news at bad news ako, sabi nito, seryosong seryoso. Ay nako, ano niya naman yan? Kinabahang tanong ni Ana. Good news, kasama ka sa quarterly board meeting mamaya. Bad news, ikaw ang magpe-present ng report sa harap ng board of directors. Namilog ang mata ni Ana. Ha? Victoria, hindi ako handa. Hindi ko po kayang magsalita sa harap ng mga ganoong kataas na tao. Tumawa si Victoria at tinapik siya sa balikat. Relax. Naghanda na ako ng draft. Alam mo naman ang content. Ikaw lang ang kailangan nilang marinig. Buong araw, nag-practice si Ana sa harap ng salamin, sa harap ni Victoria. At sa harap ni Alex. Napatuloy siyang kinukulit. Kaya mo yan, Miss Ana. Dumating ang 3:00 ng hapon, board meeting. Nakaupo ang mga direktor, lahat formal, nakatingin sa projector, nakapamewang o nakayuko habang tinitingnan ang kani-kanilang notes. Nandun si Don Manuel, ahimik lang sa isang sulok, pinagmamasdan si Ana. Paglabas ni Ana sa harap, parang sumikip ang dibdib pero bigla niyang naalala ang mga pinaghirapan niya, ang mga gabing puyat sa pag-aaral, ang mga proyektong pinaghirapan niyang tapusin, at ang mga taong naniwala sa kanya. Huminga siya ng malalim, ngumiti, at nagsimula. Good afternoon po sa inyong lahat. Bungad niya. Medyo nanginginig ang boses pero matatag. Ako po si Ana at gusto ko lang pong ibahagi ang progress report ng ating community cafes. Habang nagsasalita siya, unti-unti niyang naramdaman ang kumpiyansa sa sarili. Nakita niya ang ilang nakangiti. Ang iba'y nakikinig ng seryoso. Lalo siyang ginanahan. Ipinakita niya ang growth ng sales, customer feedback, at community impact. Nabanggit niya ang ilang pagkakamali. Hindi niya tinakpan, pero ipinakita rin niya kung paano nila ito naresolba. Pagkatapos ng presentasyon, sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Ana si Don Manuel na tahimik lang na tumango. Unang nagsalita ang chairman ng board. Ana, mahusay. Rare na makakita kami ng ganitong kabataang handang aminin ang kahinaan at pag-aralan ito. Sumunod ang isa pang direktor. You have potential, Ana. Don't waste it. Numuwag ang dibdib ni Ana. Para siyang nabunutan ng tinik. At nang matapos ang meeting, lumapit si Don Manuel. Iha, sabi nito. Ngayon ko lang nakita ang sarili ko noong kabataan ko. Hindi na napigilan ni Ana ang luha. Lolo, salamat po. Hindi ko po magagawa to kung wala kayo. Sa mga sumunod na linggo, lalo pang lumawak ang responsibilidad ni Ana. Inamunuan niya ang expansion ng community cafe sa 3 bagong probinsya. Nakipag-meeting siya sa mga mayor, mga supplier,
at mga partner organizations. Natutunan niyang mag-navigate sa corporate world pero pinanatili niya ang simplicity na naging dahilan kung bakit siya pinili ni Don Manuel. Minsan, kasama niya si Alex sa field visit. Ana, hindi ka na dati. Biro ni Alex habang naglalakad sila sa bagong bukas na kafe. Dati, takot ka pang hawakan ng Excel sheet. Ngayon, ikaw na ang nagpapaliwanag sa financials. Pigilan mo nga, Alex. Tumatawang sagot ni Ana. Pero seryoso, minsan parang nananaginip pa rin ako. Deserve mo, Ana. Sabi ni Alex, medyo seryoso na ang tono. Kasi ikaw, hindi mo nakalimutan ang pinagmulan mo. Maraming umaangat, pero hindi lahat nananatiling mababa ang loob. Napatingin si Ana sa kanya at numiti. Salamat, Alex, at salamat kasi lagi kang nandyan. Dumating ang isang importanteng event, isang gala night para sa mga top entrepreneurs ng bansa. Dinala ni Don Manuel si Ana para ipakilala sa mga kilalang pangalan. Doon niya nakilala ang mga taong dati napapanood lang niya sa TV, nababasa sa magazine o naririnig sa balita. Ana, meet Mr. De La Cruz, CEO ng pinakamalaking bank sa bansa. Ana, ito si Miss Villanueva, owner ng top fashion brand. Isa lang ang napansin ng mga tao sa kanya. Hindi siya nagkunwaring iba. Nakipagkamay siya ng magalang, ngumiti ng totoo at pinakinggan ang bawat kausap niya. Hindi niya sinubukang magpanggap na alam ang lahat. Hindi niya ikinahiya ang pinagmulan niya. Maya-maya, lumapit si Don Manuel. Iha, proud na proud ako sa'yo. Lolo, grabe po to. Parang ayoko na pong magising. Biro ni Ana, pero may luha sa gilid ng mata. Nang umuwi si Ana sa gabi, hindi niya napigilang mapaupo sa kama at ngumiti. Kinuha niya ang lumang cellphone niya, nag-text kay Lola Pilar. La, salamat po sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. At habang tinitingnan niya ang city lights mula sa bintana ng kanyang kwarto, sinabi niya sa sarili, mula cashier hanggang dito, hindi ko lang pinatunayan sa kanila ang kaya ko. Pinatunayan ko rin sa sarili ko. Sa kabilang panig ng syudad, si Don Manuel, nakaupo sa study room niya. Kahimik na tinanaw ang langit at mahina niyang sambit. Salamat, Ana. Hindi ka lang tagapagmana ng yaman ko. Ikaw ang tagapagmana ng puso ko. Makalipas ang ilang buwan, lalo pang naging matagumpay si Ana sa pamumuno sa mga proyektong iniwan sa kanya ni Don Manuel. Ngunit sa likod ng mga tagumpay at papuri, naroon ang mas personal na laban na kailangang harapin ni Ana, ang kanyang pamilya sa probinsya, lalo na si Lola Pilar. Isang gabi, habang nag-uuwi si Ana mula sa gala dinner kasama ang mga kilalang negosyante, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napansin niyang galing ito sa kapitbahay nila sa probinsya, si Aling Marta. Agad niya itong sinagot, kahit pamahina ang signal sa daan. Anak, pasensya ka na ha, pero kailangan mo yatang umuwi. Si Lola Pilar mo biglang inatake sa puso kanina, sabi ni Aling Marta, garalgal ang boses. Nasa ospital siya ngayon. Para bang biglang nahulog ang mundo ni Ana. Hindi niya na inantay ang driver. Pinara niya ang sasakyan at siya na mismo ang nagmaneho pa uwi. Habang nagmamaneho, naiiyak siya. Pinipilit isiping ligtas si Lola Pilar. Diyos ko po, hindi pa po ako handa. Hindi pa po, la. Bulong niya habang hawak mahigpit ang manibela. Pagdating sa ospital, nadatnan niya roon ang mga kapitbahay at ilang kamag-anak. Nasa ICU si Lola Pilar. Agad siyang pumasok. Hawak-hawak ang kamay ng matanda. La, nandito na po ako, naningilid ang luha niya. Mahina mang ngumiti si Lola Pilar. Ramdam niya ang lakas ng loob na ibinibigay nito sa kanya. Anak, proud ako sa'yo. Huwag mo akong alalahanin. Mahina nitong sabi. La, hindi pwede. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Kayo ang bumuo sa akin. Bulong ni Ana. Nang gabing iyon, sa loob ng ospital, walang Ana Serrano Holdings, walang board of directors, walang gala events. Si Ana, anak lang ng probinsya, apo ni Lola Pilar, umiiyak habang nakayakap sa kamay ng pinakaminamahal niyang lola. Kinabukasan, dinalaw siya ni Don Manuel sa ospital. Hindi na ito nakasuot ng mamahaling suit, simpleng polo at pantalon lang. Ana, huwag kang mag-alala, sabi nito, hinawakan siya sa balikat.
Nakausap ko na ang mga doktor. Ako ang bahala sa lahat ng gastos. Ang kailangan mo lang, manatili sa tabi ni lola mo. Salamat po, Lolo. Mahina niyang sagot. Pero sana gumaling pa siya. May mga laban sa buhay, Ana, na kahit may pera tayo, hindi nating hawak ang resulta. Sabi ng matanda, ang magagawa lang natin ay siguraduhin kasama tayo ng mahal natin hanggang sa dulo. Sa sumunod na linggo, binawasan ni Ana ang oras niya sa opisina para maalagaan ng lola niya. Sa kabila ng mamabulungan sa kumpanya? Ano ba yan? Nawawala na si Ana sa opisina. O baka naman pinapabayaan na niyang responsibilities niya. Hindi niya ininda ang mga usap-usapan. Minsan, kinausap siya ni Alex. Ana, sigurado ka bang ayaw mong magpahinga? Kami na muna ni Victoria sa opisina. Mumiti si Ana, pagod na pagod pero matatag. Hindi, Alex. Kailangan kong maipakita sa kanila na kaya kong alagaan si Lola at sabay hawakan ng trabaho. Kasi paano ko pangungunahan ng kumpanya kung sarili kong pamilya hindi ko kayang alagaan? Nagulat si Alex, ang tapang mo talaga. Habang nagpapatuloy ang gamutan ni Lola Pilar, mas naging malapit si Ana sa mga tao sa kanilang bayan. Nagpa-organisa siya ng medical missions, nagpadala ng gamot para sa health center at nagbigay ng tulong sa mga estudyante. Lalong humanga ang mga empleyado niya sa Serrano Holdings dahil sa ipinapakitang puso at malasakit ng kanilang lider. Isang araw, habang abala siya sa pamamahagi ng school supplies, may lumapit sa kanyang matandang babae. Anak, hindi mo alam kung gaano kakahalaga rito sa amin. Sabi ng matanda, hindi lang pera ang dala mo, kundi pag-asa. Napaluha si Ana, sabay yakap sa matanda. Tita, lumaki po ako rito. Alam ko po ang pakiramdam ng walang-wala. Gusto ko pong kahit papaano makatulong ako. Dumating ang araw ng quarterly meeting ng kumpanya. Hindi inasahan ni Ana, pero bumalik ang mga intrigang iniwan niya. Ang mga pamangkin ni Don Manuel, sina Gilbert at Lorraine, nag-organisa ng pagbupulong para questionin ang leadership niya. Ana, hindi ka na nagre-report. Nasaan ang mga progress reports? Baka nakakalimutan mong hindi ka lang charity head dito. Matalim na sabi ni Gilbert. Tumayo si Ana, taas noo. Gilbert, alam ko po ang responsibilities ko. Alam ng buong management team ang bawat project, bawat plano at bawat resulta. Hindi po ako uma-absent. Nagtratrabaho ako sa field, hindi lang sa office. Tumingin siya kay Don Manuel na tahimik lang na nakaupo sa dulo na vesa. Alam kong iniisip ninyo kung bakit ako ang pinili ni Lolo, patuloy ni Ana. Pero hindi po ako nandito para lang magpalit ng titulo. Nandito ako para gawing makatao ang negosyo natin. Dahil kahit anong taas ng lipad natin, kung hindi tayo marunong lumingon sa pinanggalingan, walang halaga ang tagumpay natin. Tahimik ang boardroom, hanggang sa tumayo si Don Manuel at dahan-dahang pumalakpak. Salamat, Ana, sabi nito. Iyon ang gusto kong marinig. Pag-uwi niya ng gabi, nadatnan niya sa ospital si Lola Pilar. Lakangiti kahit naka-oxygen pa rin. Ana, anak, proud ako sa'yo. Mahina nitong sabi. Lumuhod si Ana sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ni Lola Pilar. La, salamat po. Salamat kasi hindi ninyo po ako tinigilan sa lahat ng laban ko. At habang pinagmamasdan niya ang lola niya, napagtanto ni Ana na ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera, kundi ang pamilya, pagmamahal at serbisyo sa iba. Sa gabing iyon, bago matulog, humingin siya sa langit at mahina niyang binulong. Mama, Papa, salamat. La, laban pa po tayo. At Lolo Don Manuel, salamat sa tiwala. Hindi pa tapos ang laban ni Ana. Pero isang bagay ang sigurado, handa na siya para sa kahit anong unos na darating. Habang abala si Ana sa pag-aalaga kay Lola Pilar at paghawak ng mga proyekto ng Serrano Holdings, may isang lihim na umuusbong sa loob ng kumpanya. Isang plano na matagal nang binubuo ng mga taong hindi matanggap ang biglaang pag-angat ni Ana. Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, tahimik na nagtipon ang ilan sa mga board members, kabilang sina Gilbert at Lorraine, mga pamangkin ni Don Manuel. Hindi pwedeng hayaan na lang nating magmana ang babaeng yan, galit na sabi ni Gilbert habang nilalaro ang kanyang baso ng alak. Nagmula lang sa kapehan, tapos ngayon, pinapalakpakan na ng media at employees.
Hindi ko hahayaang mapunta sa kanya ang yaman ng pamilya natin. Kuya, singit ni Lorraine. Hindi natin kayang banggain ng harapan si Ana. Mahal siya ni Lolo. Kailangan natin ng mas matalinong plano. Nagtinginan ng dalawa, sabay lumingon sa isang abogado na kasama nila sa mesa. May isa tayong paraan, sabing pabulong ng abogado. Kung mapapatunayan nating may mali sa financial reports niya o kung maipapakita nating may conflict of interest, pwede tayong mag-file ng complaint sa Securities and Exchange Commission. Kapag napatunayan yan, mawawala ang tiwala ng board at ng publiko. Nagningning ang mata ni Gilbert. Sige, simulan na natin ang paghahanap ng butas. Samantala, sa kabilang banda, abala si Ana sa pagbabalik bisita sa opisina matapos ang ilang araw sa ospital kasama si Lola Pilar. Sinalubong siya ng mga empleyado. Lahat masaya siyang makita. Ana, welcome back! Bati ni Victoria habang nag-aabot ng kape. Salamat Victoria, grabe ang dami palang na-miss ko, biro ni Ana. Pero nakabantay pa rin ako sa reports kahit nasa ospital ako. Ha? Dumating si Alex, bit-bit ang folder. Miss Ana, ready ka na ba para sa finance meeting mamaya? May ilang tanong ang board tungkol sa quarterly expenses natin. Ngumiti si Ana. Handang-handa at salamat Alex kasi lagi ka talagang nandyan para tumulong. Medyo namula si Alex. Wala yon. Basta ikaw, tulungan ko. Sa meeting room, pinresenta ni Ana ang mga numero pero napansin niyang iba ang titig ng ilang board members. Malamig, parang naghihintay na magkamali siya. Si Gilbert. Nakahalukip-kip lang at nakangiti ng matalim. Miss Ana, biglang singit ni Gilbert. May nakita lang akong inconsistency sa supplier contracts natin. Ayon sa research ng team ko, may isa kang pinaburan na kontraktor na hindi dumaan sa bidding. May alam ka ba rito? Nabigla si Ana pero huminga siya ng malalim. Yes, Mr. Gilbert. Alam ko po yan. Iyon po yung time-sensitive na order para sa expansion ng community cafe sa Visayas. Hindi po natin pinadaan sa bidding kasi kailangan ng agarang tulong matapos ang bagyo doon. At tanging ang supplier na iyon ang may kakayahang mag-deliver sa loob ng 3 araw. Natahimik ang room. Napatingin ang iba sa papeles nila. Tumamo si Don Manuel sa dulo ng mesa. Well explained, Ana, sabi ng chairman ng board. Bilang CEO in training, kailangan mong maging mabilis sa decision making. Thank you for clarifying. Kitang-kita ni Ana ang pagkunot ng noo ni Gilbert. Nang matapos ang meeting, agad na tinawagan ni Gilbert si Lorraine. Hindi natin siya basta-basta maupakan. Ang bilis ng isip ng batang yan. Relax kuya, sagot ni Lorraine. Marami pa tayong pwedeng hukayin. Baka sa personal na buhay niya may mahanap tayo. Kinagabihan, nakaupo si Ana sa veranda ng ospital. Nagpapahangin habang iniisip ang nangyari. Maya-maya'y lumapit si Alex, dala ang 2 cup ng kape. Ana, para sa'yo, sabay abot nito. Salamat Alex, mahina niyang sabi. Alam mo ba, minsan naiisip ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Parang ang daming galit sa akin. Umupo si Alex sa tabi niya. Alam mo Ana, hindi ka nila galit kasi may mali kang ginawa. Galit sila kasi ginagawa mo ang tama. Kaya mo to, huwag kang bibitaw. Napangiti si Ana, bahagyang napaluha. Salamat Alex, buti nandyan ka. Lingid sa kanilang kaalaman. Isang pribadong investigator ang pinapagalaw ni na Gilbert at Lorraine para tuklasin ang mga pinagdaanan ni Ana. Isang gabi, habang naghahalongkat ng public records, nakahanap sila ng lumang police report. Isang dokumentong nagsasabing minsam na involved si Ana sa isang petty theft case noong kabataan niya matapos magnakaw ng sardinas sa isang grocery para sa lola niyang may sakit. Tumalon sa tuwa si Lorraine. Kuya, jackpot tayo. Isipin mo, headline, tagapagmana ng bilyonaryo, dati nang magnanakaw. Sige, simulan mo nang ipakalat sa media. Kinabukasan, paggising ni Ana, umulan ng mensahe sa cellphone niya. Mga screenshots, links, headlines, lahat may parehong laman.
Cashier turned heiress caught shoplifting in her youth. Sino ba talaga si Ana? Luma niyang kasalanan, lumutang muli. Biglang nanghina si Ana. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Hindi niya na lang alam kung paano sasabihin kay Don Manuel, kung paano ipapaliwanag sa kumpanya, o kung paano haharapin ang mga empleyado. Habang nakatulala siya sa bintana, nag-vibrate ang telepono niya. Si Don Manuel. Ana, mahina nitong sabi. Alam ko na ang lumabas sa balita. Lolo, pasensya na po. Nanginginig ang boses ni Ana. Bata pa po ako noon. Wala lang po kaming makain. Shh! Sabi ni Don Manuel, huwag mong ikahiya ang pinagdaanan mo. Hindi iyon kasalanan. Iyon ay pagpupursige. Hayaan mo sila. Ako ang bahala. Napahagulgol si Ana. Pero sa gitna ng luha, naramdaman niya ang lumalakas na loob. Hindi pa tapos ang laban. Sa mismong oras na iyon, nagdesisyon si Ana. Hindi siya magtatago. Hindi siya hihingi ng paumanhin sa bagay na ikinabuhay nila noon. Kaharapin niya ang media, ang board at ang publiko. Buong tapang. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mundo ng mayayaman, mararamdaman ng lahat ang tunay na lakas ng isang dalagang nanggaling sa wala. Nagising si Ana kinabukasan sa sulod-sunod na tunog ng kanyang cellphone, mga tawag mula sa media, mga mensahe mula sa board members at mga email mula sa mga empleyado. Lumabas na sa halos lahat ng pahayagan at news website ang headline. Bilyonyaryong tagapagmana, dati nang nahuli sa shoplifting. Ana, ang apo ng bayan o mangdarambong. Mula kapehan hanggang kaso, kilalanin ang bagong muka ng Serrano Holdings. Habang pinagmamasdan ni Ana ang mga headline sa cellphone niya, nanginginig ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa gilid ng tama, pinisil ang mga mata at malalim na huminga. Hindi ka iiyak, Ana. Hindi ngayon, bulong niya sa sarili. Maya-maya kumatok si Alep sa pinto ng condo unit niya. May dala itong 2 tasa ng kape. Pagbukas ni Ana ng pinto, agad siyang niyakap ni Alex. Bumangon ka na, Ana. Mahina nitong sabi. Marami ka pang laban ngayon. Hindi nagtagal, nag-message si Victoria. Emergency board meeting in 2 hours. Be ready. Sa conference room ng Serrano Holdings, nakaupo ang buong board. Naroon sina Gilbert at Lorraine. Nakangiti ng malamig, sabik na makita ang pagbagsak ni Ana. Sa dulo ng mesa, tahimik lang si Don Manuel. Nakatukod ang mga kamay sa tungkod. Pinagmamasdan ang lahat. Pumasok si Ana nakasuot ng puting blouse at maayos na slacks. Nakatali ang buhok. Walang makikitang takot sa mukha niya. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Alam ko pong nabalitaan na ninyo ang kumakalat na issue. Panimula ni Ana. Oo, totoo po. Noong bata ako, nahuli ako sa grocery dahil sa sardinas na ninakaw ko para kay Lola Pilar na may sakit noon. Walang-wala kami. Gutom na gutom kami. Hindi ko po iyon ipinagmamalaki. Pero hindi ko rin itinatanggi. Tahimik ang boardroom. Nagtinginan ang mga directors. Si Gilbert, hindi maitago ang ngiti. Alam ko pong iniisip ng iba sa inyo. Karapat-dapat ba akong maging pinuno ng kumpanyang ito? Pero ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi perpekto ang buhay ko, pero bawat pagkakamali ko ay naging guro ko. Hindi ko kinalimutan ang pinagdaanan ko at hindi ko gagamitin ang posisyon na ito para kalimutan ang mga taong kagaya ng dati kong sarili. Nagtaas ng kamay ang chairman. Ana, sa totoo lang, hindi kami nagulat. Alam mo kung bakit? Ngumiti ito. Kasi sa loob ng 6 na buwan, pinatunayan mong higit ka pa sa iniisip ng lahat. May puso ka. At yan ang kulang sa mundong ito. Biglang tumayo si Gilbert. Hindi ba't hindi ito usapin ng puso? Ito'y usapin ng imahe ng kumpanya, sigaw niya. Hindi natin kailangan ng taong may maruming record. Gilbert, malamig na sabat ni Don Manuel. Ang mas maruming imahe ay ang pamilyang inuuna ang pangalan kaysa sa tao. At tandaan mo, mas may halaga ang taong nagbago kaysa sa taong nagtatago ng kasalanan habang nakangiti. Natigilan si Gilbert. Si Lorraine, hindi makatingin ng diretsyo. Pagkatapos ng meeting, nag-press conference si Ana kasama si Don Manuel. Nasa harap nila ang maraming reporters, kamera, at mikropono.
Naging tahimik ang buong hall nang tumayo si Ana. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Panimula niya. Hindi ko po itatanggi ang totoo. Bata pa po ako noon. Nagkamali ako. Pero hindi ko pinagsisihan ang pagprotekta sa pamilya ko kahit nagkamali ang paraan ko. Simula noon, sinikap kong maging mabuting tao at gagawin ko yan hanggang sa huling araw ko. Umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa ilang tao sa hall. Kasama na ang mga empleyado ng Serrano Holdings na pumunta para sumuporta. Lumapit si Don Manuel. Hinawakan ang balikat niya at ngumiti. Iha, ngayon pa lang, pinatunayan mo na ang sarili mo. Sa mga sumunod na araw, hindi inaasahan ni Ana ang pagbuhos ng suporta. Naglabasan sa social media ang mga hashtags na #WeSupportAna at #Puso Muna Bago Negosyo. Nagpost ang mga dating empleyado niya sa kafe, mga bata mula sa charity programs, at maging ang ilang kilalang personalidad na nagsabing inspirasyon si Ana. Isang gabi, habang naglalakad si Ana sa paligid ng opisina, may lumapit na janitor. Miss Ana, salamat po ha. Dati hindi kami pinapansin dito. Pero ngayon, ramdam naming may nagmamalasakit sa amin. Pinigil ni Ana ang luha niya at niyakap ang matanda. Kuya, salamat po kasi kayo ang totoong bayani rito. Samantala, hindi pa rin tumitigil sina Gilbert at Lorraine. Nagplano silang maghain ng kaso laban kay Ana para sa conflict of interest at mismanagement. Pero hinarang ni Don Manuel. Pinatawag niya ang dalawa sa kanyang mansyon. Gilbert, Lorraine, seryosong sabi ni Don Manuel, alam ko ang ginagawa ninyo. Isa lang ang sasabihin ko. Kung hindi kayo titigil, isasampa ko ang kaso sa inyo. Hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa personal na buhay ninyo. Namutla si Gilbert. Lolo, hindi na ako nagpapatawa ngayon. Malamig na tugon ni Don Manuel. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pero si Ana ang pinili ko dahil may puso siya. At yan ang wala sa inyo. Lumayas ang dalawa halatang basag na basag. Kinagabihan, sa ospital, kasama ni Ana si Lola Pilar. Nagising ang matanda at hinawakan ang kamay niya. Anak, proud ako sa iyo. Sana, huwag kang magbago. Naiyak si Ana habang hinahalikan ang kamay ng lola niya. Salamat po. Kayo ang nagturo sa akin kung paano magmahal at lumaban. Sa labas ng ospital, tahimik na nakatayo si Don Manuel, nakatinin sa loob. May kausap siya sa telepono. Ramon, simulan na ang legal process. Ipagkakatiwala ko na kay Ana ang bahagi ng kumpanya. Panahon na. At sa araw na iyon, sa kabila ng unos, makalipas ang ilang buwan mula nang pumutok ang mga kontrobersiya kay Ana, tila unti-unti nang bumalik ang katahimikan sa kanyang buhay at sa buong Serrano Holdings. Ngunit hindi alam ng karamihan, may tahimik na laban na kinakaharap si Don Manuel, ang kanyang lumalalang karamdaman. Hindi na ito ipinapaalam sa publiko, ni kay Ana, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang pagbaba ng kanyang lakas. Isang gabi, pinatawag ni Don Manuel si Ramon. Ang matagal niyang tauhan. Ramon, mahina niyang sabi habang nakahiga sa kama. Siguraduhin mong ligtas si Ana kapag wala na ako. Alam mo na ang plano. Tumango si Ramon. Opo, Don Manuel, wala po kayong dapat ikabahala. Samantala, si Ana ay abala pa rin sa trabaho. Hindi niya alintana ang pagod, ang pressure, at ang responsibilidad na pasan-pasan niya araw-araw. Pero sa gitna ng mga tagumpay, ramdam niya ang isang kakaibang lungkot. Ang madalang na pagkikita nila ni Don Manuel. Ana, sabi ni Alex isang gabi habang nagkakape sila sa opisina. Namimiss ka na raw ni Don Manuel. Baka dapat bumisita ka sa mansyon. Napaisip si Ana. Oo nga, hindi ko na siya nadadalaw. Sobrang dami lang ng ginagawa. Alam mo, hindi lang negosyo ang sukatan ng tagumpay, payo ni Alex. Minsan, ang pinakamahalaga ay yung oras na binibigay mo sa mga taong nagmahal sa'yo. Napangiti si Ana at tumango. Salamat, Alex. Bukas bibisitahin ko siya. Kinabukasan, nagtungo si Ana sa mansyon. Sinalubong siya ni Ramon. May lungkot sa mata. Ana, hinihintay ka ni Don Manuel sa hardin.
Pagdating niya roon, nakita niya ang matanda, nakaupo sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Lolo, tawag ni Ana. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Kamusta po kayo? Ngumiti si Don Manuel. Mabuti, iha. Alam mo, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw, naiisip ko kung gaano kabilis lumipas ang buhay. Parang kahapon lang kasama ko ang pamilya ko. Ngayon, nandito ako, kasama ka. Naluha si Ana. Lolo, salamat po sa lahat ng binigay ninyo sa akin. Hinaplos ng matanda ang buhok niya. Hindi lang negosyo ang binigay ko sa'yo, Ana. Binigyan kita ng tiwala kasi nakita ko sa'yo ang bagay na hindi ko nakita sa iba. Malasakit. Tahimik lang si Ana habang pinapakinggan ang matanda. Hindi niya alam na iyon na pala ang isa sa huling usapan nila. Pagkalipas ng 1 linggo, isang umaga, tinawagan si Ana ni Ramon. Ana, si Don Manuel. Napaupo si Ana sa kama. Ano po? Wala na siya. Tumulo ang mga luha ni Ana. Wala siyang masabi. Ramdam niya ang biglang pagbigat ng puso niya. Kahit handa siyang pamunuan ang kumpanya, hindi siya handang mawala ng isang taong naging parang lolo na sa kanya. Agad siyang nagtungo sa mansyon. Nandoon ang mga empleyado, kaibigan at ilang miyembro ng board. Tahimik siyang lumapit sa kabaong. Hinawakan ang gilid nito at mahina niyang binulong. Lolo, salamat po sa lahat. Pangako ko, ipagpapatuloy ko ang sinimulan ninyo. Sa gitna ng lamay, lumapit si Ramon kay Ana at iniabot ang isang sobre. Ana, iniwan po ni Don Manuel to para sa'yo. Basahin mo raw kapag mag-isa ka na. Pagka-uwi ni Ana, binuksan niya ang sobre. Nandoon ang isang liham na sulat kamay. Iha, kung binabasa mo ito, wala na ako. Alam kong mahirap ang mga susunod na araw, pero gusto kong tandaan mo ito. Hindi kita pinili para maging tagapagmana lang. Pinili kita kasi alam kong gagamitin mo ang yaman, hindi para yumaman, kundi para tumulong. Ipinamamana ko sa iyo ang hindi lang shares ng kumpanya, kundi ang puso ng Serrano Holdings. Nasa iyo ang desisyon kung paano ito palalakihin. Hindi lang sa laki ng kita, kundi sa laki ng kabutihang nagagawa. Huwag mong kalilimutan ang sarili mo. At sana maghanap ka rin ng taong mamahalin mo. Kasi hindi lang negosyo ang magpupuno sa buhay mo. Salamat, Ana. Proud na proud ako sa'yo. Don Manuel, hagulgol ang naging sagot ni Ana. Hindi niya mapigilan ang mga luha habang yakap-yakap ang liham. Makalipas ang 1 buwan, ginanap ang turnover ceremony sa kumpanya. Isang malaking event ito na dinaluhan ng media, mga negosyante at mga tauhan ng kumpanya. Tumayo si Ana sa harap ng entablado, suot ang simpleng puting bestida. Tumahimik ang lahat nang magsalita siya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bata pa lang po ako, natutunan ko na ang kahalagahan ng simpleng bagay. Isang tasa ng kape, isang pirasong tinapay, isang ngiti. Hindi ko po inakala na darating ang araw na magtatayo ako sa harap ninyo, dala ang pangalan ng Serrano Holdings. Hindi po perpekto ang buhay ko. Marami po akong pinagdaanan. Maraming beses na nagkamali. Pero sa bawat pagkakamali, may natutunan ako. At sa bawat natutunan, may dahilan para lumaban. Ngayong ako na po ang mamumuno sa kumpanya, hindi ko po kayo pangangakuan ng perpektong pamumuno. Ang pangako ko po, magiging totoo ako at uunahin ko ang tao bago ang tubo. Tasiyan ang iniwan sa akin ni Don Manuel. Hindi lang pangalan, kundi pa. Umalingangnaw ang palakpakan sa buong venue. Si Ana na dating cashier, ngayon ay CEO. Ngunit higit sa lahat, isang taong may pusong nagmamahal sa kanyang pinagmulan. Paglabas ng event, sinalubong siya ni Alex. Proud ako sa iyo, Hana, sabi nito. Sabay abot ng bulaklak. Mumiti si Ana, pinisil ang kamay ni Alex. Salamat, Alex. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Habang naglalakad sila pauwi, tumingala si Ana sa langit at bumulong. Salamat, Lolo. Simula pa lang ito. At sa gabing iyon, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, ramdam ni Ana ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang galing sa pusong handang maglingkod,
magmahal at magbigay ng pag-asa.